Mga kaibigan, mabuhay! Ito na naman po ang inyong paboritong social commentary. Ay, nako, hashtag walk with Laan. Pero ngayon, hindi sa radyo, kundi dito sa YouTube. Para mas maraming makakita ng katotohanan na parang fireworks sa EDSA. Ako si Lan ng hashtag walk with Lan. Kayo naman, ang inyong witty guide sa gulo-gulong politika. At hoy, bago tayo magsimula, isang malaking shoutout sa inyong lahat, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Manila, Cebu at Davao. Kayo ang puso ng lahat ng ito. Sa mga OFW natin dyan sa United States of America, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates at Hong Kong. Salamat sa inyong suporta mula sa malayo habang kayo'y nagpapakahirap para sa pamilya at sa mga kabataan, mga Gen Z at millennials, kayo ang kinabukasan. Huwag kayong matakot, magtanong, mag-comment at mag-subscribe. Dahil sa channel na ito, walang preno sa katotohanan. I-like, i-share at i-subscribe na. At ito rin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na eksplosyon. Ngayon, ang ating topic Ping Lacson, may pagkabastos, binanatan ni Marcoleta, higanting rally, sasabog na. Mga kaibigan, kung iniisip nyo na ito'y parang teleserye sa ABS-CBN, mali kayo. Ito'y totoong Senado, totoong pera ng bayan, at totoong rally na maaring magbago ng takbo ng politika. Pero sa estilo natin hindi tayo magiging dry na report, magiging witty, may konting satire at parang chismis sa kanto na may facts sa likod. Ready? Simulan natin. Una, balik tanaw tayo sa eksena ng krimen o sa madaling sabi, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 23, 2025. Imaginein mo si Senator Ping Lacson, ang dating pulis na parang action star sa SPO1 Lacson, nakaupo bilang chairperson. Dito pinag-iimbestigahan ng flood control mess, yung mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyones na dapat ay naglilinis ng baha. Pero parang nagdadagdag pa ng tubig sa bulsa ng ilang kontratista. Pumasok si Senador Rodante Marcoleta, ang tinig ng Sagip Party List at malapit na kaalyado ng Iglesia ni Cristo upang magtanong tungkol sa state witness protection para sa Diskaya couple. Yung mga kontratista na sinasabing may alam sa anomalya. At ano ang nangyari? Boom, no? Heated exchange. Si Lacson sa halip na maging neutral na referee, biglang nagsigaw, "Why are you so protective of the Diskayas?" Parang tatay na nagsiselo sa manliligaw ng anak. Mga kaibigan, ito'y hindi lang bastos ito'y bastos na may badge ng senador. Ayon sa Inquirer at GMA News reports, si Lacson mismo ang nag-clarify na hindi niya hinuhusgahan si Marcoleta. Pero hello yung tone yung pagtingin, parang sinasabing, "Huwag kang makialam pare may konting satire." Oo, dahil si Lacson ang dating anti-corruption czar ngayon parang bodyguards ng eksenang ito. Dahil sa kanyang protective na tanong, nagduda ang lahat, sino ba talaga ang prinoprotektahan niya? Yung bayan o yung may mga hawak ng pera? Para sa mga OFW ninyo sa Saudi at UAE na nakakita ng totoong hustisya sa abroad, ito'y reminder. Sa Pilipinas, ang hustisya minsan parang traffic sa EDSA. May pulis pero walang galaw. At sa mga kabataan natin dyan, tanungin ninyo, bakit ba tayo nagbabayad ng taxes para sa mga ganitong drama? Okay, sino ang bastos? Lacson o Marcoleta? Comment down below. Shoutout ulit sa mga taga-Canada at Australia. Kayo ang mga nagtatrabaho ng doble. Sana ang Senado natin ay ganun din ka-efficient. Subscribe na para sa updates. Ngayon pag-usapan natin ang tunay na bida. Si Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan si Rodante ay hindi lang senador, siya'y tagapagtanggol ng transparency, lalo na bilang bahagi ng INC na kilala sa disiplina at serbisyo sa bayan. Sa hearing na yon, hindi siya tumahimik. Binanatan niya si Lacson ng matino. "Huwag mong tanungin ang authority ko." At tama siya.
Ayon sa Senate rules at sa coverage ng Rappler, si Marcoleta ay nag-exercise lamang ng kanyang privilege bilang senador. Walang bastos dito, puro facts at dedikasyon sa katotohanan. Okay, witty ba? Oo, dahil habang si Lacson ay nagpo-post bilang tough guy, si Marcoleta ay parang guro na nagko-correct ng exam. Hindi yan ang sagot, Senador. At bakit siya ganito? Dahil sa INC values, yung Iglesia ni Cristo na hindi lang simbahan, kundi movement para sa peace and justice. Recall ang kanilang January 2025 Rally for Peace na umabot sa 1 million attendees supporting unity laban sa political rifts. Ngayon, sa November 2025, in-announce ng 3-day peaceful rally for transparency sa EDSA, hindi para sa politika, kundi para sa accountability. Ayon sa PNA at politiko, sinabi pa ni Marcoleta, INC does not take sides. We stand for peace. Ito'y hindi bias, ito'y bayanihan. Sa mga kabataan sa Japan at Malaysia na nag-aaral ng leadership, tignan nyo si Marcoleta. Ito ang role model, hindi yung mga sumisigaw para sa atensyon, kundi yung nagsasalita para sa bayan. At sa mga OFW sa Italy at Hong Kong, kayo na nakakakita ng corruption-free systems, suportahan ninyo ang ganitong laban. I-like na, i-subscribe na para hindi kayo mawawala sa loop. Okay? At habang naghihintay ng justice, uminom kayo ng kape. Hindi yung mahal sa Starbucks kundi yung sa kanto lang. Okay, ang INC hindi simbahan kundi sandigan ng bayan, mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi natin may pagkakaila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi perpekto. Walang organisasyon na ganoon. Pero sa gitna ng politika, sila ay parang lighthouse sa baha. Founded noong 1914 ni Cap Felix Manalo, ang INC ay naging kilala sa black voting na matino. Hindi bilang vote buying, kundi bilang unified voice para sa kandidatong pro-poor at pro-peace. At ngayon, sa gitna ng Marcos Duterte tension at flood scandals, ang kanilang rally ay hindi para sa power grab. Ito'y para sa transparency sa national budget. Lalo na yung alleged 100 billion pesos insertions na binanggit ni Marcoleta sa kanyang privilege speech noong October 2025 na agad pinag-dismiss ni Lacson. Bakit? Dahil baka ma-expose ng higanteng butas sa budget. Si Lacson na dating anti-graft court, ngayon parang janitor na nagtatago sa dumi ng ilalim na rug, no? Habang ang INC sa pamamagitan ni Marcoleta ay nag-o-organize ng rally na maaaring maging EDSA 4.0. Pero peaceful, hindi violent. Ayon sa Facebook announcement ng INC, 3 days ng prayer at advocacy sa People Power Monument. Ito'y hindi threat, ito'y call to action para sa mga OFW sa US na nagpapadala ng remittances na umaabot sa $30 billion taon-taon. Ito'y para sa inyong pera na hindi nawawala sa korupsyon. Shoutout sa Pilipinas, mga kababayan. Sumali kayo sa rally, hindi para sa politika, kundi para sa kinabukasan. Youth, gamitin nyo ang social media para i-amplify ito. I-subscribe na, i-goal na 1 million views para mas lumakas ang boses natin, mga kaibigan. Okay, ngayon, maging intellectual tayo. Hindi puro chismis. Batay sa official Senate records at media coverage mula sa INC at Tribuna, ang exchange noong September 23 ay nagsimula ng i-push ni Marcoleta ang proteksyon para sa Discayas na may affidavit na nagpo-point sa higher-ups sa 2016-2025 contracts. Si Lacson nag-react ng defensive na nagdudulot ng tanong, bakit ganun na lang ang init? At sa October privilege speech ni Marcoleta tungkol sa 100 billion pesos insertions sa 2025 budget, yung para sa infra na hindi na ipagawa, si Lacson ang nag-walk out at nag-dismiss. Ayon sa DBM reports, may discrepancies nga sa allocations at ang INC rally ay direktang tumutugon dito. Parang si Lacson ay naglalaro ng chess pero nawala ang queen, ang tiwala ng publiko. Habang si Marcoleta at INC ay naglalaro ng checkers, simple, direkta at panalo para sa lahat. Para sa mga OFW sa Australia na may strict audits, doon ito'y eye-opener. Kailangan natin ng ganoong transparency dito, mga kaibigan.
Okay, ha? Oh, paano kaya makakapag-ambag, no? Comment down below. Shout out sa mga taga UAE at Saudi. Kayo ang mga matibay. Sana ang politika natin din. Like at subscribe mga kaibigan. At ngayon, ang climax. Ang higanteng rally ng INC sa November 2025. 3 days ng peaceful assembly para sa transparency. Hindi para sa eleksyon, kundi para sa accountability sa flood funds at budget. Ayon sa announcement, ito'y open sa lahat, hindi lang members. Imagine niyo ha, milyong-milyong tao sa EDSA nagdadasal para sa peace habang hinahamon ang mga tulad ni Lacson na mag-explain. Okay, Marcoleta bilang frontliner ay nagsasabing, this is for the people, not politics. Ito'y inspiring ha. Habang ang iba ay nagpo-post sa selfies, ang INC ay nagpo-post ng questions, tough ones. Para sa mga kabataan sa Canada at US, ito'y lesson. Collective action beats solo runs. Join virtually kung hindi kayo makabalik. Share sa comment section mga kaibigan. Okay, nako mga kaibigan, ang bastos ni Lacson ay hindi end. Ito'y start ng laban. Suportahan natin si Marcoleta at ang INC sa rally para sa mga OFWs, kabataan at lahat. Mag-subscribe na, mag-comment, rally na at mag-share. Ito'y hindi channel, ito'y movement mga kaibigan. Okay ha, salamat sa panonood. Shoutout ulit. Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong. Kayo ang lakas natin ha. See you next time. Ay, nako, mabuhay ang Pilipinas. #WalkWithLance.